Yun, mga kaibigan. Ang topic natin for today, napaka-simple pero napaka-importanting malaman ng ating mga kababayan na may mga pagkain pala na highly addictive kasi ginagawa niyang masarap sa utak natin at yung utak natin magkikrave. Meron po kasing switch sa brain natin na kapag yan, na-switch mong ganon, hahanapin niya na yun lagi ang masarap. That's why we are called addict. Yun. So, galing pa rin lahat yan sa utak. Pero bago tayo magturo, parang kanina wala ako doon. Ngayon naman wala dito si Boss Vic. Parang iniwan ako. Nakita si Boss Vic? Saan na punta? Boss Vic? Boss Vic! Uy! Wow! Alright. Hello? Hi, my friend. Hello? Aloha. Aloha. Who are you? Yeah, I am Brandon Balbun. Brandon? Balbun. Ah, balbon ka nga, ah. Yes. You're Doc Atoy? Yes! Oh, nice to meet you, Doc Nice to Atoy. meet you. Yes, nice to meet you. All right. Alright. I'm feeling good. Okay. Yeah, I've been to... And what are you doing here? Boss Big sent me. Why? I'm going to... Ask me why. I'm going to help you. In discussing this, alam niyo ba, Yes, for hello today? everybody. You need to greet them first. Wait, And they need to answer you. Wait ha? lang. What's that? my balbun is Balbun. going down. Going down. Yeah. Tingnan mo ang balbon. No, it's not under the balbun. Up here. Up here. Wow. Yes, wow, balbon. It's Okay. going down, coming down, up. But So- before anything else, Yes. I came from Hawaii. Hawaii? Yes, and I have something for you. Oh, really? Yes, What's that? my gift for you. Uh-huh. Here, What's that? a fish. For you. Coming from Hawaii? Yes. Dalagang bukid? Yes. What do you call this? Fried talagang bukid. Okay, so Okay. let's discuss this. Oh, alam nyo ba? What's our topic for today? Yeah, our topic for today, it's a highly addicted foods that are bad for your health. Okay, Oh. marami palang pagkain na hindi nyo alam na masarap kasi, nagugustuhan na natin. Tapos maya-maya, dumadami na yung kinakain natin. Kasi nga, ang feeling natin pagkain siya, okay lang. Not knowingly, na kapag sumobra ka sa tamang limitasyon nito, na-addict ka na, masama pa sa kalusugan natin. Basahin natin. Boss Vic? No, not Boss Big. It's Brandon. 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 Yeah. Brandon, Brandon. go! Matamis, oily at masarap, tatlo lamang ito sa karaniwang dahilan kung bakit nakaka-addict ang ilang mga pagkain at inumin at ito rin ang dahilan kung bakit nahihirapan ang maraming tao na iwasan ang mga ito. Yan. Pero ang tatlong dahilan na ito ay nakakasama rin sa kalusugan, lalo na sa sobra-sobra ang nako-consume araw-araw. Oo. Ano ba ang mga pagkain ito na masarap at highly addicted ayon sa pag-aaral na hindi rin maganda sa kalusugan? Okay, so bibigyan namin kayo ng idea. Ulitin natin. Highly addictive itong babanggitin namin pagkain. Okay? At masama ang effect nito pag sumobra. So, pinagbabawal ba? Hindi. Pwede nating tikman, wag lang sa sobra. Malinaw po ba yon? Okay, let's start. Ang number 1 sa listahan ay ang... Pizza. Siyempre, alam natin na napakasarap niyan. Oh, Pizza. yan, pizza. Pizza. Pizza at ang number 1 sa most addictive food sa buong mundo ay ang pizza. Tikman mo, tol. I don't like that. Hindi. Ito sa akin. Nangiisa ka eh. Bawas na yan eh. Bye-bye! Pizzang panis na. Parang isang linggo pa ito ah. Parang nung Monday pa ito. Okay, ito ay dahil sa refined white flour na ginagamit sa crust Aha. nito na mabilis na nakakonvert into glucose sa bloodstream. Kaya siya addict.
Addictive. Bilahukan ako. Tubig. Kaya siya addictive. Bakit? Meron po siyang tinatawag na white flour, refined white flour, na kapag pumasok sa katawan natin, nako-convert agad yun into glucose. Yeah. Asukal. Asukal sa dugo. Humahalo yun sa bloodstream kagad natin. Next. Ang glucose ang pangunahing responsible kung bakit tayo'y nagkakaroon ng cravings. Nakita nyo? Isa Yan. pang Kaya, dahilan. teka lang bago natin ituloy yan. Yan ang dahilan kung bakit lagi kong sinasabi sa inyo, ang baby na wala pang 4 na taong gulang, huwag niyong patitikman muna ng matamis sa dila. Kasi glucose, pag nakatikim sila ng matamis sa dila, sasabihin ng utak niya, yun yung masarap. Ano ngayon ang kapalit nun? Yun lang ang hahanapin niya, i-crave yun ng utak na yun yung masarap. Hindi nyo na mapapakain yung bata ng gulay. Yun ang tunay na dahilan. Kaya hanggat maaari, don't let them eat sweets. Kasi pag nakatikim ng sweets, magkakaroon na ng switch sa brain na yun lang ang masarap. Okay, tuloy. Isa pang dahilan, ang cheese Uy! na nagtataglay ng casein. Casein. Isang uri ng protein na nagre-release ng casomorphins sa panahong ng digestion. Ano ba yung casomorphins? Ang casomorphins ay dumidikit sa oplate Ayan. receptor ng utak na nagbibigay ng calming effect na tulad ng ginagawa ng substances na heroin at morphine. Kita nyo? Meron palang content, itong tinatawag nating cheese, na kung tawagin ay casein, na magpo-produce ng casomorphins. Yung casomorphins, yun din po yung ina-activate para maging addict yung gumagamit ng heroin at saka ng morphine. Para kang nakahain nito. Yan. Hinahanapin ngayon yan. So, yun po ang content ng pizza, kaya siya addictive. Ha? Okay. Number 1, yung wheat flour na nagiging glucose. Pangalawa, yung casein na nag-a-activate ng casomorphins. Yan. Yes. Masyadong technical, pero pinipilit naming may paliwanag. Okay, so yun yung una na addictive, pizza. Yes. Okay, number 2. Chocolate. Tadyan! Isa sa mga highly addicted na pagkain ang chocolate dahil sa sugar at fat content nito. Buksan ko ba to? Okay, you open. Atin ba to? Oh. Okay. Kaya rin nabuo ang salitang chocoholic dahil sa intense pleasure at cravings na nagagawa nito ng maraming tao na inahahalin tulad na sa reaksyon na ibinibigay ng ilang uri ng substances. Ang resulta nito ay lalo pa sa mga bata ay maaaring humantong sa obesity, hyperacidity, at diabetes rin. Pakinggan nyo maigi. Ano ang content nito? Ang pinakamaraming content ng masarap na pagkain na ito ay ang sugar at fat. Ang mabigat dun sa fat nito, hindi madaling lusawin ng digestive system. Ngayon, yung sugar at fat nito, yun yung magdadahilang na kung bakit nagkakaroon ng pleasure. Kasi matamis eh. Yeah. Tama? Uh-huh. Tapos may fat na hinahanap lagi ng ating katawan. Kaya, pag kumain ka niya ito, wala namang problema kumain. Diba? Grabe naman laki. Diyan nga ang problemang kumain. Sino yung mga diabetic ko rito? Bawal sa inyo yan. Hindi, bibigyan ko. So, nakaka-addict to. Iwasan maigi na ang mga bata, okay lang ho. Dok, okay lang ba mag-ubos sa isang ganyan? Yan, di ba ganyan kalaki lang yan? Pero may mas mahaba dyan. Yung sinukat, itong sukat na to, good na to, napakadami ng sugar nito. Napakadami ng sugar nito. Pwede na magkosto ng obesity. Yung ganito sa isang araw. Pero yung ginawa namin, kagat lang. Kagat lang. Ganun lang. Yes, okay lang yun. Para Kasi, pagkakain nyo, tapon yun ah. Ganun. wag, Ha? tabi. Yung Bukas tabi? naman, no? Hindi, para hindi na maulit pa. Bukas, pwede Disposable naman. namang pagkain natin ganyan. Hindi, Ah, okay. hindi. Tatapon ko na to. Wag, mamaya kainin niya panghimagas. Ngayon, Okay, that's number 2, ha? Number 3, kailangan nyo kumain ng, huwag kayong kakain ng pitsa. anong pizza? Chips. Hindi, chips. Ang kombinasyon nito na manipis, malutong, at maalat ang ilan sa mga quality nito ay nagiging addictive. At ang pagkakaroon nito ng mataas na sodium content. Ayun, yung alat. At iba pang pampalasa naman ang dahilan kung bakit nakakasama sa kalusugan. Katulad ng MSG or monosodium glutamate. Pag pinag-aralan nyo, sodium pa rin yun. Yung MSG, no? Walang brand, pero Vetsin is MSG.
mono. Mono is single. Sodium, 'di ba? Glutamate. Yan po ang dahilan kung bakit pagka nilagyan ng vetsin ang pagkain. Dok, nakakasarap ba ang vetsin? Gusto niyo tanong sa akin? Tanong niyo. Parang iba-iba sila ng Ito may tanong. sumasagot Oo, dito, may sumasagot. Oh. Dito Kayo, tayo. kayo dito walang tayo. consultation, Oo. ha? Dito lang tayo. Dito tayo, dito tayo. Ulit. Focus tayo. Tanong nyo, Dok, nakakasarap ba ang vetsin? Hindi. Very good children. Ang ginagawa ni vetsin, Oh. meron siyang yung chemical composition ng monosodium glutamate, meron siyang kiniklik sa brain natin para kahit anong kakainin mo, magiging masarap. I-research nyo, nako, ang galing. Sobra. Ang galing niya mag-switch ng brain. So, kaya, ang pagkain na nilagyan ng vetsin, sumasarap. Dahil nasuswitch nung MSG, yung brain natin, to think that what we are eating is masarap. Okay? Ganun Next. pala yun. Mataas din ito sa fat at calories. Oh, At maging ang paraan ng pagluto dito ay nakakabawa sa anumang nutritional content na mayroon ang chips. okay. Masarap to, maraming sodium, meron tayong malutong, di ba? Kaya sa oil din yan niluto para maging crispy. So, kumbaga lahat ng ginawa rito para maging masarap siya. So, masarap siya, pero tanong, may nutrients o wala? Oh. So, masarap. So, ang tendency, kain ka ng kain. Pero walang nutrition, ang nakukuha natin, masama. So, okay lang makumain nito? Pwede. Huwag lang sobra. Malinaw? Next. So, Tatlo na yun, ha? isang chips lang. Pizza, Chocolate, tsaka chips. Chips. Number 4. cookies. Uy! Oh, C is for cookie. Let's go din for me. Cookie! Cookie! Nom, 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 nom. Yan. Ang galing, Cookie monster yun. Oo. May kilala ko ibang Ano? monster. Hindi cookie ang gusto niya. Diba? Oh! Cookies, sadyang hindi iisa lang ang kinakain ng tao kapag naumpisahang kumain ng kahit anong cookies. Totoo yun. Isa pa rin ito sa may mataas na sugar content. Sugar na naman. Nagiging dahilan ng addiction sa pagkain gaya ng ice cream, Ah? obesity at diabetes din ang maaaring kahantungan ng marami at madalas na pagkain ito. Okay. The usual content na makikita nyo sa mga ito, yung glucose, yung sugar. Tama? Kasi yung sugar naman talaga magpapasarap niyan. So, kaya kami, hanggat maaari, pagka kayo ay naging pasyente na ni Doc Atoy, I am telling you to refrain from using white sugar. Why? Mainly because it is a refined one. At dahil na-refine siya, alam nyo ba na 1 tablespoon, isang kutsara ng asukal na puti na ipasok mo sa katawan mo sa isang araw will make your immune system sleep for at least 2 hours. So, isang kutsara lang ng white sugar, pinapatulog mo yung immune system mo. What if, during that time that your immune system is at sleep mode, biglang may pumasok na virus o kaya ibang sakit. So, wala kang protection. So, anong suggestion natin? Use brown sugar instead. The healthiest is still muscovado. Tama ba? Kung namamahalan kayo sa muscovado, pwede na yung segunda. Kung namamahalan pa rin kayo sa segunda, mayroon pang tresera. Kung namamahalan pa rin kayo sa tresera, wala kayong kwarta. Galing. Yeah. Tuloy. Kati, sandali. Ano yan? Kati. Kati ng balbon ko. Ang hirap ng ganito. Oo. Number 5. 5 na. Ice cream. Hoy, yung kinain mo doon sa ano. Wow, ice Sarap cream. nito. Ito ay isang uri ng hyper-rewarding food. Totoo. Mamantika at maalat na naging dahilan para sa brain na kumain pa nito ng mas marami pa at ang madalas ay maraming pagkain nito ala nagpapataas ng panganib ng pagkakaroon ng high blood pressure, diabetes, and obesity. Oh, yeah. Asan ka na ba? Ayun na. Oh. Hindi, ice cream ka pa lang. Ay, ice cream yung pala isa ako. na ang binasa mo. Ay, sorry. Ayan. Gusto ko Ice kasi cream. tikman yung ice Ulit. cream. Ang reward na nagbibigay ng brain ay sapat na dahilan na hindi mawala ang craving sa isang tao sa ice cream. Pakinggan nyo. Bakit ito rewarding para sa brain? Lalong-lalo na sa panahon ng mainit. Kasi nga, our body is in heat. So, ang gusto natin,
malamig na, matamis pa. Yan. So, yung malamig at matamis, nandito lahat yon. No. Lalo na pag panahon ng tag-init, di ba? So, pag sinubo mo yan, yung satisfying feeling mo na, wow, matamis na, malamig pa. Nare-relax ngayon yung brain. Akala mo, nare-relax yung brain. Hindi mo alam, nagiging addict ka na. Dahil sabi ni brain, masarap yan. Masarap yan. Hanggang sa nakarami ka na, yung sugar content nito, doon na makakadali kung bakit pwedeng magkaroon na naman ng obesity at diabetes. Once again, hindi masamang mag-ice cream. Ang masama, labis sa pagkain. Tanong, Dok, yung bang marami, yan, kaya niyong ubusin to? Sinungaling. Yung nagsabi ng hindi, sinungaling. Yung nagsabi ng yes, bad yun, ha? Hindi. Huwag niyo ubusin to. 1 pint ito. Imagine, napakaraming... napakaraming sugar. Alay ko, nadulas ako. Sorry. Harap. Okay. Next, Parikoy. Dali lang. Titikman ko lang. Ikaw. Ayoko. Sige na. Ayoko. Sige na. Hindi, yan o. Simula nung nag-aral ako nung naturopathy, yan po yung naiwasan ko. Pero nung bata po talaga ako, mahilig din ako sa matamis. Hindi ko siya malasahan. Yan pa yung sinasabi ng brain eh. Kasi parang masarap, bitin. Di ba? Nagets nyo? Gusto ko pa. Parang Biton. bitin. Ha? Hindi siya ice cream. Yogurt siya. Yogurt. Hindi yogurt to. Ice cream yan. Hindi ka mahilig sa matamis? Hindi. Talaga. Next. Kaya pala maasim ang itsura mo. Ay, pagka titirahin ako, gising na gising kayong lahat ha. Talagang makakapagpahinga yata ako today ha. Ay, nako. Okay. Ganti-gantihan lang yan. Number 6. 6. French fries. Addictive yun? Ito, tignan Yung natin. 6? Oh. Addictive yun? 6? Oo. Kasi pagka natapos mo yung 6, mapupunta ka sa 7. Di ba? Although nakakapagod siya. But, French fries. Ano yung French fries? Bakit? Ito ay isang uri ng hyper-rewarding food. Hyper ha? Bakit hyper-rewarding food ang French fries? Naku, mamantika at Yun. maaalat na nagiging Yan. dahilan para sa brain na kumakain pa nito ng mas marami. At ang madalas na maraming pagkain nito ay nagpapataas ng panganib sa pagkakaroon ng blood pressure, diabetes at obesity. Yan. O yan ha? French fries. Yan. Yan, French French fries. fries. Oh. Yan. French fries. Ngayon, kung talagang hindi nyo maiwasan, punta kayo sa second fries na lang. Lambot na. Ambot. Tsaka ano. That's Yan. number 6, At ito ha, hanggat maaari, pag ganitong laps na po, I worked in a fast food chain when I was still in college. Naging working student po ako. Ako lang po yung na-approvean talaga ng nag-apply. Tuwan-tuwa yung manager ko, 1992. Hindi ako mahihiyang kwento to. 1992, nag-apply ako sa Jollibee. Yan ang unang-una kong work as a crew sa Jollibee. Nakalagay kasi ron sa job hiring nila, student, college level, willing to work in shift. With please. With no. With ano 'yun? Yung clearance galing sa sa school na maganda yung ugali mo. Yung Anong good tawag doon? moral conduct. Good moral GRMC yata. Basta ganun. And last number, good yung number 4, with pleasing personality. Kaya nga nung nakapila ako doon, tawan-tawa yung manager. Bakit? Ako lang talaga pangit doon, tol. Ay, kung nakita nyo itsura ko nung bata ako, maitim po talaga ako sobra. Sobrang itim ko. Kaya, nung ako na, di nakapila pa lang ako, nakangiti na yung manager. Nung ako na, nakangiti lalo siya. Sabi niya, anong applyan mo? Sabi ko, di crew. Sabi niya, so, nabasa mo ba yung qualification? Opo. Sabi ko, di ba pagka sa school, 3 out of 4, pasado yun. Natawa siya sa akin. Sabi niya sa akin, tatanggapin kita ha, kahit yung number 4 sablay. Hindi, totoo po to. Ano to, serious to. Hanggang sasabi niya, pero makikisuyo ako. Ano yun? Sa kitchen ka lang ha. Para hindi ka makita. Sa kitchen talaga ako to nilagay. Sa fry station. Okay. Tapos, not knowingly, napakasipag ko, kumbaga, gusto ko matuto. Very industrious. Yan. So,
isang buwan lang ako sa fry, nilipat ako sa grill, nilipat ako sa pantry, hanggang sa na-promote ako na yung head crew of the galing, oh. in 3 months time. Galing. Nung head crew na ako, paano ginawa kailangan dumaan sa counter para lahat alam mo. Oh. Ang usapan namin, kitchen lang ako. Sabi ko, ma'am, paano gagawin natin? Hindi ka pwede talaga sa counter. Sabi ko, ma'am, paano ko papasak? Gusto ko maging head crew. Mag-mascot ka. So, doon. Pinag-mascot ako, pare. Yan. O, sige, tuloy na natin. Okay. Ito, ang pagluto na ito. So, number 6. Babad na babad ho talaga sa mantika. Mantika. Oo, yan. Okay. Sige. So, number 7, ito naman Ay, po teka lang. Hindi pala natapos yung Oh, kinukwento ko. sige, kwento. Because I work there, naintindihan ko na pag bumili pala kayo nito, ito, pag niluto kasi namin to, may lapse time po ito. Yan. Ano yung lapse time? After hanggan. 15 minutes at hindi pa nabebenta yung niluto yung nilagay nyo sa warmer, this should be put into waste. Why? Dahil yan po ay hindi na healthy kainin. Malabsaan na. 15 minutes. Oh. So, ganun po kahit burger. 15 minutes. Ang matagal lang yung chicken. Once the chicken is already cooked, ilalagay po yan sa warmer. And it should last there sa warmer 30 to 45 minutes lang. Pag lumagpas ng 45 minutes, it should be put into waste. Yun ho ang tama. Yun po yung tinatawag na para makuha pa natin yung nutritional value ng food na ewan ko kung natutupad pa. Okay? Kaya, pag inuwian ka ng ganito kalamig, kunin mo, tapon mo sa basura. Maniwala ho kayo sa akin, huwag niyong tiyagain kainin. Manghihinayang kayo sa perang pinambili nyo. Tama ba? Pero yung kapalit pala nito na kasama sa kalusugan, mas malaking pera pa, mauubos ninyo. Sana po naintindihan nyo ako. Kasi syempre, advocacy ko, kalusugan. Tama ba? O, sige. But, in our country, that's why Muntik ako magmuray. I bring you fish. Okay? This is a healthy one. Yes, that's healthy. And it is cooked Cook. over the sunrise. Oh, really? Yes. That's how hot it is right now. Yes, and it is very natural. Ngayon, Come ang on. gagawin natin, to prove to them na ito ay lapse na, lahat sila patitikimin natin. Hey! Ha? Don't do that. Don't do that. It's Okay. bad. All right, it's bad. Okay, this one is very delicious. I'll eat that later. Number 6, 7. Talk to Nemo. You say hi. Hi, Nemo. Hello. I see. Ikaw. Okay. Hi, Nemo. Nemo rin. Okay, number 7. Cheeseburger. Uy! Sama Naku, to? paborito ng mga kano, di ba? Oho. Pakinggan nyo maigi. Ang cheeseburger ay nagbibigay ng mas powerful na reward sa brain kung ikukumpara sa unprocessed na tinapay o sandwich. Bakit? Meron itong mataas na calories, Okay. sodium, at saturated fat. Yun ang pinakamasarap, saturated fats. Ang saturated fats ay ginagawang i-click ang switch sa ating brain to tell us na, napakasarap. That's saturated fats. Next. Na nagpapataas ng risk sa pagkakaroon ng cardiovascular disease. Siguro naman, hindi na po lingid sa kalaman ninyo sa buong mundo. No. Sa US alone, na napakataas po. Ang pinaka highest rate ng kamatayan is cardiovascular diseases because of the food lifestyle that they are into. Itong burger natin dito, maliit pa to. Sa kanila, times 5. Yeah. Yun yung satisfaction nila. Salamat, may kanin tayo. Sa Yun. kanila, puro sandwich and bread. Okay? Sige. Number 8. Soda. Uy! Soda. Alam natin ang mga soda ay may mataas na sugar content at ang mga ganitong uri ng inumin ay nagre-release ng mataas na amount ng Feel good chemical. Feel-good chemicals. Yo. Para hindi nito nagagawang masustain ang pagkakaroon ng magandang pakiramdam dahil ang soda ay may caffeine. Isa. Maaari itong maging dahilan ng dehydration. Ang caffeine po ay nagdudulot ng pagbagsak o paglusaw ng tubig sa katawan. No, hinihigop niya, no? Kinukuha niya. Nakaka-dehydrate po ang caffeine. Ang carbonated drinks such as soda, yung pong caffeine nito matataas. Tuloy mo. At dahil sa pagiging diuretic nito o nagiging dahilan ng madalas sa pag-ihi,
Ang soda ay nakakasira din ng ngipin dahil sa pagiging acidic. Oh, kita nyo? So, yan. Yan po yung 8 na addictive foods na hindi maganda sa kalusugan. Bigyan ko lang ng disclaimer. Hindi namin sinabing masamang kumain ito. Yes. Malinaw ba yon? Ang sabi namin, addictive ito, kung dadamihan nyo, makakasama sa kalusugan. Pero wala kaming sinabi na huwag kayong kakain nito. Yeah. Pwede siyang kainin, not on a regular basis at limited basis only. Yon. At natutunan niyo yan dito lang sa Alam Nyo Ba? Palakpakan naman. Yan. So mga kaibigan, yan po, sana po ay nagbigay na naman kami ng karagdagang informasyon. Tandaan, hindi masama ang pagkain dahil yan ay nilikha ng Panginoon upang maipasok sa ating katawan. Ang masama, pag hindi na nagkaroon ng tamang disiplina at limitasyon sa ating mga ginagawa.